Hi Libra, welcome to Amihan Tarot. Ito ay general reading. Pwede ka makarelate, pwedeng hindi. So kunin mo lang ang mga message na para sa'yo. Paalala, ito ay gabay lang. Depende ito kung paano mo siya i-apply sa sitwasyon mo. Kung napadaan ka Libra sa aking channel, please subscribe, pakihit ang notification bell, share, like, and comment na rin. So ito ang iyong weekly message na paparating this week from universe. Ang iyong energy, Queen of Cups. Your person's energy, Ten of Cups. Challenge, Three of Pentacles. Future energy, Ten of Wands. And then ang outcome, the Fool. Okay. Queen of Cups ang iyong overall energy. Ikaw yung taong mapagmahal. Priority mo yung mga taong mahalaga sa'yo. Yung focus, yung pagkikare, pag kailangan ka nila, nandoon ka. Ang iyong person's energy, Ten of Cups. Ganon din siya. Kung gusto nito yung future na, kung salubong yung energy nyo. Wish fulfillment, masayang pamumuhay, masayang samahan, masayang relationship. Ang challenge, Three of Pentacles. Pero when it comes sa trabaho, doon kayo nagkakaproblema. Yes, ando doon yung harmony. Mahal ninyo isa't isa eh. Pero pagdating sa trabaho, halos wala na kayong time sa isa't isa. Ang pagmamahalan is still there. Pero yung career or business na meron kayo, individual, yun yung nagiging hadlang minsan, kaya nawawalan kayo ng oras sa isa't isa. And then, ang Ten of Wands, meron ditong parang mapapagod na in the future. Hindi ko alam kung saan, pero ayun yung parang pagod na, ayoko na makinig, ayoko na. Parang ganun eh. And then, ang outcome, the Fool. Taking a risk. Para saan ba ito? We'll see. Okay, Queen of Cups, ang energy ni Libra. Clarify natin yan. Pwede rin tong the Fool is kung ano yung mga challenges, kung ano man yung mga ibibigay ng universe sa'yo, mapa-general yan, kaperahan, pag-ibig, relationship, situationship, tatanggapin mo ng buong buo. Kung susunod ka sa agos. Ano man maging resulta ng mga challenges mo, it's okay. Pero, ika-clarify pa natin yan. Ten of Cups. Queen of Cups, sorry. King of Cups. Five of Swords. And the Queen of Cups. Yung pagmamahalan ninyo, ikaw to or isa to. Pwedeng kayong dalawa to. King of Cups and Queen of Cups. Yung pagmamahalan nandun eh. Nagkakaroon lang dito ng issue dahil feeling ng isa, pagdating sa, yun nga eh, parang sa trabaho. Either, meron ka bang pinagseselosan sa trabaho niya, or siya may pinagseselosan sa trabaho mo. Pero ang nakikita ko rito is, nagkakaroon kayo ng conflict when it comes sa ibang parte ng buhay nyo, which is, eto nga, career. Kasi Three of Pentacles is collaboration, partnership, na outside ng inyong relasyon. And then, ang iyong person's energy, Ten of Cups. Pero kung sa pagmamahal lang, nakikita ko naman na mahal ka ni person. Kasi King of Cups is stable, Queen of Cups is stable din, parehas ng energy, very nurturing. Kung ano yung support na isa, binibigay. Pero still, hindi perfect ang buhay. May mga challenges yan. Depende na lang kung paano mo susolusyonan. King of Pentacles, Knight of Pentacles, and the Seven of Wands. Ang focus pa rin ni person is, ando doon yung pagmamahalan, pero yan, nagiging challenge nga pagdating sa kanyang trabaho. Dahil ito yung taong pagdating nga sa trabaho, let's say may business,
may kapartner siya. Hindi niya hahayaan na yung performance niya o yung effort niya is walang quality, kailangan dekalidad. Kaya nga, ingat na ingat siya eh. Kailangan yung effort niya is kapaki-pakinabang. Yung may quality talaga. So, yung determination na ginagawa niya sa trabaho, is ginagawa niya yon para sa sarili niya. Na yung outcome is talagang detalyado. Maybe boss or gusto niyang magpasiklab sa boss niya o maganda yung maging performance niya dahil sa tingin niya mas kailangan niya ng mas mataas na promotion. Kaya parang ayaw niya magpahuli. Gagawin niya lahat ng effort niya basta maging best lang siya dun sa trabaho niya, sa karir niya, kung ano yung pinagkakakitaan niya. Pag nakita niyang may kakompetensya or competition, ito yung taong hindi nagpapatalo. Okay. Pero hindi niya alam, para sa'yo is para nagiging hadlang na. Na para sa'yo is may time para sa trabaho. Kung hanggang oras ka lang, dapat hanggang dun lang. Nakikita ko naman yung pagmamahalan dito eh. May conflict nga lang. So, 3 of Pentacles. Queen of Pentacles, 4 of Pentacles, and the Ace of Swords. Itong taong to, which is your partner, siya yung taong, yes, determinado, pero pag kinausap mo ito, ando dun yung pagmamahalan eh. Pero matalas din to pag nagsalita. Parang ayaw na ayaw niya ng pangungunahan mo siya. Or ayaw niya nang nagdidesisyon ka at nangingialam ka sa desisyon niya when it comes to career na meron siya. Or kung ano man yung mga bagay na sa tingin niya magsusuporta sa kanya financially. Kasi etong taon to is pagdating sa pag-iipon, gusto niya yung mga pinaghirapan niya is ano to eh, yung mahigpit. Hindi niya sasayangin. Kaya nga sabi ko, ano to eh, pagdating sa pagmamahal, yes, ando doon, pero pagdating din sa trabaho, hindi mo siya pwedeng pagsabihan. Hindi mo siya kayang kontrolin. So, yun yung nagpapaano sa'yo. Papa-stress, nagkakaroon ka ng umaga, may away kayo minsan nararanasan yung challenge, may challenges. Dahil hindi mo siya kayang kontrolin kung ano yung gusto niyang gawin. And then, 10 of Wands, na sana hindi ka sumuko. Kasi nakita ko rito parang pagod ka na. Pagod ka na sa mga pagkokontrol. Ang pagmamahal kasi para sa'yo is dapat walang control. Kumbaga, maging fair lang sa isa't isa. 2 of Swords, 4 of Wands, and the Lovers. Oo, pagod ka na, kunwari. Pero hindi. Kasi 2 of Swords, ano pa rin eh. Hindi mo pa rin alam kung bibigyan mo ba ng space yung person mo or ikaw muna didistansya. Hindi. Kasi para sa'yo, itong taong ito, ang partner mo sa buhay. So, ando dun yung i-commit mo pa rin kahit na alam mo may mga challenges. Which is nangyayari naman yun, di ba? I-commit mo yung sarili mo. Kung ano man yung commitment na meron kayo. So, suportahan mo pa rin siya kahit na busy siya sa ibang bagay. Kasi kung iniisip niya naman na para sa akin na bukasan nyo, why not? Kailangan mo lang ng matinding pasensya. And then the Fool. Ten of Cups, the Magician, and the Queen of Swords. Sabi ko nga sa'yo eh, sasabihin mo sa sarili mo na pagod ka na, ayaw mo na, pero hindi. Which is, eto pa rin ang outcome. Tinitimbang mo kung ikaw ba is mag-move on, mag-move forward, at iiwanan mo muna. Hindi iiwanan na, magkakaroon, parang cool off.
Hayaan mo muna siya sa kanyang trabaho, maging busy. Ikaw mananahimik ka na lang muna. Magpo-focus ka rin sa sarili mo. Alam mo na pagmamahalan nandiyan dyan. Pero kung ikaw is kokontrolin mo yung taong mahilig din mag-control, walang mangyayari. Magpapagalingan lang kayo. So, ang outcome is, pipiliin mo pa rin yung magtsatsaga ka pa rin na pilit mo na lang iintindihin. Dahil alam mo sa sarili mo na pag parehas kayong, ang energy is parehas na agresibo, ayaw magpatalo, walang mangyayari kundi baka maging maging malala. So, yeah, pipiliin mo pa rin na ipaglaban tong relasyon na to. Despite sa mga challenges na dumarating, na kaya namang i-handle. Yung nga lang may pagka-controlling tong si person mo. Pero syempre, dahil nga mahal mo, nasa iyo pa rin yan, Libra. So, ano pa ang last na message? Para kay Libra. An unexpected connection will soon reveal itself, opening new doors to your heart and offering you a love that is both surprising and profound. I don't know kung meron pa parating sa'yo unexpected. Kaya nga sabi ko, para ka napapagod na rito eh. Kaya ka nagdadalawang isip. Maaaring meron ka ring ibang tao na nagbibigay ng inspirasyon sa'yo. Kaya malakas ang loob mo mag-isip kung itutuloy mo pa ba ang relasyon mo sa taong to or mag-move forward ka. Okay. Kung ano man yon, ikaw na nakakaalam, Libra. So, Libra, ito ang iyong reading. I hope nagustuhan mo. See you ulit sa mga susunod pa nating reading. Bye!